Yes. Yan. Magandang araw po sa lahat. Good afternoon po. Ay, mas marami talaga yung English, no? Pero Tagalog yung preaching ko, no? Okay lang? Englog. Okay, Englog. Okay. Po, magandang araw din po. Maging din sa mga nasa live po natin. Kamusta po kayo? No, comment lang po dun sa baba kung nasaan man po kayo nanonood ditong ating live stream. And welcome po muli sa atin sa GUCCL. Okay, sabi mo na sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Yan, okay. And we've been running a series po of our Lord's Prayer. Tama po. Actually, it's not Lord's Prayer, but it is Disciples' Prayer. Na po, it's Disciples' Prayer. And before going to that, no, pwede ba nating i-declare to? Sige po, i-declare natin to. And grab hold of your Bibles po, no, or your Bible app. Buksan po natin. Okay? At wag po nating i-declare to na parang binasa lang natin. Kundi, by faith. No, dahil naniniwala tayo na yung Bible po, ito po ay salita ng Diyos. Ito yung manual ng ating buhay. Tama? So, as we read this, not just read it, but we declare it by faith. Okay po? Ready na kayo? Okay, ready? Okay, ready? 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Tayo magtungo ng ulo, tayo magpikit ng ating mata. Aming dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na walang planong ikasasama namin, at kailanman ay hindi laban sa amin, pinatunayan niyo po yan nung binigay niyo po si Jesucristo na mamatay dun sa krus ng Kalbaryo para magbayad ng kasalanang hindi niya naman ginawa. Salamat, Panginoon, dahil sa kanyang ginawa, kami po ay lumaya, kami po ay napatawad, kami po ay luminis, at patuloy nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa aming pananampalataya sa inyong anak na aming Panginoong Hesus. Kaya sa oras po nito, paging dapatin niyo po na yung bawat isa sa amin ay magkaroon ng kahandaan. Dalangin po namin, Holy Spirit, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po ng karunungan, pangunawa, kabatiran ng kalooban niyo yung bawat isa. So that, Lord, yung oras na ito ay hindi po masayang. And right now, Lord, we come before you, claiming, God, na yung greatest miracle na mangyari sa aming buhay, it's not yung makakita yung bulag, nakalakad yung lumpo, o nabuhay yung patay. But the greatest miracle is a changed life. Sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dati, siya ay bago na. Those who have the right relationship, not religion, will experience the greatest miracle. The miracle of a changed life. Lord, salamat po. Sa oras na ito, ito po yung aming dalangin. And we seal it, God, with the precious blood of Jesus Christ. And we apply it sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga kapatid who are watching this sa live stream. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Okay. We've been running our series po about our Lord's Prayer. No, because we want each and every one of us na lumalim tayo dun sa ating pong prayer life, lumalim yung ating relationship sa Panginoon. At ating pong balikan ito, itong verses na ito, yung title ng topic natin ngayon is Lead Us Not. No, lead us not. No, a Lord's Prayer, lead us not. Oh, at puntahan po natin to in our Bible. Kung meron po kayong Bible, kung wala po, samahan niyo po ako, basahin natin. Sabi po rito, no, sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, flash on the screen, sabi, Our Father, sige po, basahin natin, who is in heaven, hallowed be your name,
Your kingdom come, your will be done on earth. Sa buhay natin yan, sa family natin, sa workplace natin, sa campus natin, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Kung ating maalala, itong verse na to po, we don't want na sa ulo lang natin to. Kundi, totoo po ba, nagiging iba yung meaning nito dahil lang po naunawaan natin ngayon yung laman nung verses na to? Tama? Na ngayon, alam natin, dun lang, turo ni Jesus. Si Jesus po nagturo nito, na pag nag-pray tayo, kanino lang tayo tatawag? Sabi niya, our Father. So, kaninong pangalan lang yung tatawagin natin when we pray? Our Father. We will not be calling. Hindi niya sinabing, tawagin niyo yung aking ina, tawagin niyo yung mga pangalan ng mga disciples ko, hindi niya rin sinabing, tawagin niyo yung pangalan ng mga anghel. Wala. You come to the Father in my name, of course, in Jesus' name. Na humingi kayo sa Ama sa aking pangalan at ibibigay sa inyo. Right? Pero tinatin, kaninong pangalan yung tatawagin natin when we pray? Our Father, who art in heaven, telling us na alam niya lahat, at siya ay banal, siya ay para lang sa'yo. Para sa kanyang bayan, para sa kanyang pamilya. Hindi siya laban para sa iyo. Amen? Parang mga magulang natin, they are working para po sa atin, sa ating mga anak. No, hindi po para sa kapitbahay, but para po sa kanyang mga anak. Same with God. No, He is holy and also separate para sa kanyang pamilya lang po. Okay? And sabi, your kingdom come, your will be done. Ang prayer natin, mangyari dito sa lupa, gaya ng sa langit. Yung kingdom niya, yung kalooban niya, yung mangyari dito sa lupa, gaya ng sa langit, sa buhay natin. At pinag-usapan natin, daily bread, we need to depend on God every day. No? Daily, at ating pinag-usapan last time, no? Yung mga may pagkakasala sa atin, may pagkakautang sa atin, no? Ay ating patawarin gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon, no? And sabi dito, no, ating pag-aralan po ngayon is, lead us not into temptation, but deliver us from evil. And we'll talk about that ngayon po. No? Kasi tingnan niyo po, si Jesus po, anong tinuro niya? Ito po yung tanong eh. Bakit kaya si Jesus magtuturo na tayo po ay mag-pray na lead us not into temptation if He Himself will not lead us into temptation? Hello po. Isn't it ironic, di ba? Parang si Lord, siya ba yung magdadala sa atin sa temptation kung hindi niya po hayaan na tayo malagay doon? Parang ano, no? Okay. So at namaya, pag-usapan po natin, saan ba galing yung temptation? Di ba, Mari? Sabi niya, ay, galing kay Lord yan. No? Ay, galing sa kaawa yan. No as well? Saan galing yan? Namaya, pag-usapan po natin. Alam niyo po, si Lord, may mga bagay po siya na hindi niya kayang gawin. Ha? Ang Diyos mayroong hindi kayang gawin? Yes. Of course, mabuti yung Diyos, banal ang Diyos, meron po siyang hindi kayang gawin. Hindi niya po kayang gumawa ng masama. Amen? Ang Diyos hindi magsisinungaling. Bakit? Truth siya eh. Diyos siya, di ba? Yes, pero hindi niya pwedeng basagin kung ano siya. Amen? Hindi niya pwedeng maliin yung kanyang salita. Kaya tingnan po natin, nagkakaroon ng problema sa buhay po natin pag nilalaban natin yung salita ng Diyos. Bakit? Hindi niya po kasi nais na labanan natin yung salita niya. Kasi yun ay plano para tayo pagpalain. Para tayo maingatan. No? Kaya nagkakaroon ng trouble sa ating pong buhay because yung word niya. And Lord din, no po, may mga bagay na hindi siya kayang gawin. Okay, tignan niyo po, daanan natin to. Una-una, dito po dadaan yung ating tema ngayon, God cannot blank. Okay? As we follow along, yun po yung tatakbuhin ng mensahe natin, and God will not blank, and God will
blank. At yung panghuli po, atin po yan. At pag yung panghuli po, ito po talaga yung nagdadala para yung 1, 2, 3 ay mangyari sa atin. Okay? Ready na ba kayo? Fill na natin yung blanks. Okay, number 1 is God cannot tempt us. Hindi po siya ang nagdadala ng tukso. He cannot tempt us. No, may mga kaya siyang gawin, walang imposible sa Diyos, pero may mga bagay dahil sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang pagiging banal, ay hindi niya kayang gawin. God is sovereign. Pag sinabi pong God is sovereign, no, yung sovereignty of God, when we talk about the sovereignty of God, yung kanyang supreme o supremacy, okay, kataas-taasan, pag sinabi pong God is sovereign, meaning He is the supreme ruler of the universe. No po? No, God is the supreme ruler of the universe. Ano po ibig sabihin? Pag sinabing ruler din, He abides by the rules. Ruler. Tama ba? Kaya nga ruler, di ba? He abide by the rules. He abide by His word. Hindi niya pwedeng lampasan yung salita niya. Kaya nakakita na tayo ng problema. Bakit? Kasi merong mga believer nilalabanan yung word of God. Tayo po mismo, di ba? Nakita natin, nilabanan natin yung word of God, nagkaroon tayo ng trouble. May kilala kayo, di ba? Sabi ng word, huwag kayong makiisa sa hindi kapanalig. Tama? Kaya lang, baka naman po makakilala siya sa Lord. Di ba? Baka naman po ma-born again. Baka naman po mabago yung pananaw niya. Hindi natin pwedeng labanan nyo kasi ang sabi ng Lord, huwag kayong makiisa sa hindi ninyo kapanalig. Dito po ba kayo mga kapatid? No, hindi natin lalabanan yung salita ng Diyos. Hindi rin natin paglalaruan. Bakit? Temptation is really designed para pabagsakin tayo. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Yung temptation is really designed, kaya hindi tayo makipaglaro sa temptation. No? Kaya yung sovereignty of God, God is sovereign, dyan sa slide po natin, di ba? No, yung supreme ruler siya of the universe. Yan yung meaning po ng sovereignty of God. Kaya may mga bagay po na hindi kayang gawin ng Diyos. Hindi sa hindi niya kaya, hindi niya talaga yun dahil yun ang nature niya. Like, hindi siya pwedeng gumawa ng masama. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Kasi hindi siya yon. Ayun na sining, mga kapatid? Kaya yung pangako ng Panginoon, pwede mong panghawakan. Bakit? Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya yan. Amen. No? Yung pangako ng Lord, panghawakan mo yan. Amen. No, but of course, huwag mo lang panghawakan yung pangako niya. Panghawakan mo rin, ano yung kanyang nais so that yung pangako niyang to mapangyari sa buhay mo. No, at isa pa, God is immutable. No, if you study the Bible, no, according to sa most scholars, God is immutable. Ano po yun? Meaning, He cannot change. Anong He cannot change? Hindi siya nagbabago. Pastor, di ba yung Diyos gumagawa ng bago araw-araw? Yes. But you're talking yung ginagawa niya. Pero we are talking about His nature. Ang Diyos, hindi katulad natin. Tayo, merong good, merong better, and best version. May NIV pa nga di ba? Tama ba? New improved version, di ba? Pero si God, wala siya yung good, better, and best. Wala. Because He is already perfect. Wala nang babaguhin kay Lord. Kaya hindi niya kailangan magbago because siya na yun. He is perfect. Are you listening, mga kapatid? No, He is already perfect. No, tayo po nagbabago pa. Pero si Lord po hindi nagbabago. He is immutable. Meaning, He cannot change. No, hindi na siya yung good, better, and best. Isa pa po na hindi siya nagbabago. God never stops to love you. He never stops to love you. He never stops to love me. No, parang, Pastor, ang dami ko nagawang mali. Nabawasan siguro yung pag-ibig ng Lord. No! Hindi nababawasan yung pag-ibig ng Lord. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Pastor, ang dami ko nagawa Hindi nababago yung pag-ibig ng Diyos. O kaya yung meron thinking tayo, Lord, nagawa ko na po. Pastor, buo ko na yung 12 ko. Open na yung cell group ko. Kompleto na pa. 144 na ako, Pastor. Ngayon siguro, mas mahal na mahal ako ng Diyos. No. Kung ano kanya mahal nung una, ganun pa rin yung pagmamahal niya sa'yo ngayon. Irregardless kung ano yung nagawa mo o ano yung nangyari sa iyo nung nakaraan. Are you listening, mga kapatid?
Pwede mo bang i-confirm, i-affirm dyan sa katabi mo, God loves you so much. Amen. Pwede bang tapikin mo yung dulo ng balikat ng katabi mo, paalalahanan mo, o baka kung babae sa babae, lalaki sa lalaki lang, pwede mo siguro a little hug na love ka ni Lord. Amen? No, kasi baka mamaya meron dito, nakalimutan niya na mahal siya ni Lord. Nagbago si Lord, di siya nagbago. His love for you nung una hanggang ngayon, ganun pa rin. Irregardless of what you did at yung hindi mo ginawa. He still loves you. Okay? His love never changes. Amen? Are you still here? No, James chapter 1 verse 12. Tignan niyo po ito. Great blessings, we're talking about temptation. Sabi, great blessings belong to those who are tempted, natukso, and remain faithful. Ibig sabihin, natukso sila, hindi naging kasalanan. Ibig sabihin, nanatili silang tapat sa Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Hindi sila nag-waver. Sabi, after they have proved their faith, God will give them the reward of eternal life. Grabe, kanina blessing, ngayon matindi. May reward pa. Hello? Kanina may blessing, ngayon may reward pa. Sino rito gusto ng blessing at reward? Kanino daw binibigay? Doon sa hindi bumitaw sa pananampalataya dahil lang sa tukso. Take note, pag tukso, hindi pa siya kasalanan. Tukso pa lang. But, huwag kang makikipaglaro sa tukso at huwag mong lalaging sarili mo sa tukso. Bakit? Ang tukso ay designed para pabagsakin tayo. Are you listening? Diyan pa ba kayo? Kaya pag may nakita kang kakaiba dun sa cellphone mo na hindi mo dapat i-click, huwag mo na i-click o i-block mo na. Are you listening? Para maingatan ka niya. Kunyari, palagi siya nagpo-post ng mga ganun. Yung mga alam mong hindi dapat sa'yo. Palaging ganun yung post niya. Siguro, hindi naman siya makakatulong sa'yo. Pwede mo nang, di ba? I don't say, pero siguro ganun. You make a choice. Ako po kasi ganun I-block ko na to. Bakit? Wala naman din akong nakuhang maganda. Puro mga bagay na hindi rin makakatulong sa akin. No? Okay? Kaya napakahalaga, we stay connected. Kaya sabi, great blessing belongs to those who are tempted pero remain faithful. Hindi bumitaw, hindi umayaw, hindi umagwat, kundi nanatiling connected. Amen? Sabi sa tabi mo, always stay connected. Amen. Kaya nakita ko po yung post po na ating mentor, Pastor Dave, sabi niya, always stay connected, yung hashtag niya. May meaning pala yun. When you always stay connected, kahit may problema ka, may mga pagsubok sa buhay, ano sabi po? You are blessed. You will receive a reward. Amen? No. At yung reward na kalaan lang, doon sa palaging nananatili, nagpapatuloy, kahit mayroong tukso, kahit mayroong testing, kahit mayroong trial, andun pa rin siya. Nananatili pa rin siyang nagtitiwala sa pangako ng Panginoon. And tingnan natin yung word na remain faithful, kasi may binanggit, remain faithful. Ano ibig sabihin yan? Remain faithful or endure. Yung kahit ang bigat na sitwasyon, nagtiwala pa rin siya. Ano pong ibig sabihin? Meaning, to continue to trust through resistance and oppositions. Sino rito po, di ba yung parang nakakilala ka kay Lord, tapos sabi, yung Christian, parang pastor yan Ganun. Sino rito yung sakit, di ba, pinag-uusapan ka, di ba, alam mo yun, yung nakakilala ka sa Lord, tapos yung pamilya mo, hindi ka maintindihan, kinukutya ka nila, nagsasalita sila, pa-praise pa yan, pa-worship, pa-devotion pa yan, gano'n, di ba? Minamali yung faith natin. Mga kaibigan natin, mga dating close natin, nung nakakilala tayo kay Lord, iniwan tayo, nagsalita pa ng masakit sa atin, na hindi nila naintindihan, di ba? Kasi iba na yung gawa natin. Sabi rito, ito yung may reward. Amen? Hindi yung mayroong konting challenges, pero iniwan ng Lord. Amen? Pwede mo bang congratulate yung katabi mo? Amen. Bakit? Alam niyo po sa oras na ito, ang sarap matulog. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Okay? Di ba? Di ba? Ang sarap po matulog ngayon, kakatanghalian lang, di ba? Tapos malamig yung church, di ba? Aircon. Parang ang sarap matulog, di ba? Okay?
Pero tingnan niyo po, salamat sa katabi mo, nag-remain faithful. Amen? No, nagtuloy pa rin, no? Pumunta sa church, no? At patuloy na sumamba sa Panginoon, na natiling gising para sa Lord. Tama? Meron kasi sino rito narinig mo yung, magmula nung naglingkod ako sa Lord, ganito yung nangyari sa akin. No? Nakarinig na kayo ng ganyan. Di ba? Yung simula nung nag-serve ako sa Lord, nangyari. Tapos bumitaw na siya sa faith. No, dapat kasi makita natin ng positibo yun. No? Alam niyo po, merong isang kapatid, parang sabi niya, tinuturuan ko siya ng devotion no? So, kinabukasan, nag-meet kami. Kasi tinuruan ko siya, sige, devotion kami, gagawin si Lord sa'yo. Kinabukasan, malungkot siya. Sabi ko, parang may nangyari. Ano sabi niya? Sabi ko, oy, kamusta? Kamusta devotion? Nag-devotion ka ba? Opo. Pero malungkot. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ikaw, ano nangyari? Bakit parang malungkot ka? Sabi, naano po ako? Sabi ko, ano nangyari sa paa mo? Sabi, na-aksidente po, nasagi siya ng sasakyan, yung paa niya naipit between ng poste tsaka yung pedal. Then sakit, di ba? Sugat. No, doon nakasapato siya, so naingatan naman, pero ang sakit, nasugatan pa rin. Parang kinu-question niya, sabi ko, tinanong ko, nag-devotion ka ba? Oo nga po, nag-devotion ako. Para bang sinisisi niya, nag-devotion ta, doon pa nangyari. Sabi ko sa kanya, buti na lang, nag-devotion ka. Kung hindi ka pa nag-devotion, ano pa kaya nangyari sa'yo? Hello? Amen? Buti na lang nag-devotion. Huwag nating titignan mali yung ginagawa natin sa Panginoon. We are called to, yung reward para kanino? Those who remain faithful. Those who stood, na magtitiwala sa Panginoon. Those who stayed connected. Sabi sa tabi mo, always stay connected. Tingnan ito, verse 13, sabi, when someone is tempted, he should not say, kanino daw galing? Yung iba sabi, galing kay Lord. Di ba narinig niyo na yun? Alam niyo itong pagsubok na to, pinalo ako ng Diyos. Ha, pinalo? God is good. And all the time? Ba't namalo? Ha? Pinahintulutan ng Panginoon. Pero hindi galing kay Lord because He is good. Hindi niya pwedeng baguhin yun. Amen? Kanino po? Tingnan niyo sabi, when someone is tempted, he should not say, I am being tempted by God. Because God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Hindi pala natin dapat sabihin na, ay, tinukso ni Lord, yan, nilagay ni Lord yan sa test, nilagay ni Lord sa trial. Kasi yun ang meaning ng tempt, no? In the Bible, ang daming meaning, no, ng word na yan. Pwedeng test, pwedeng trial. No, meron sabi, nilagay ni Lord ako dito. No, hindi ganun si Lord. Hindi galing kay Lord. Ayan, no? Tama? Kanino galing, pastor? No, kaya parang yun nga, nakalungkot, di ba? Parang inisip na, kaya siya na-aksidente, kasi nag-devotion siya. Well, in fact, buti na lang, nag-devotion siya. Amen? No, kasi iningatan siya ng Panginoon, kasi hinanap niya yung Lord. No, napangiti po siya, parang nag-iba yung mukha niya. Sabi ko, buti na lang, nag-devotion ka. Kasi kung hindi ka pa nag-devotion, ano pa kaya nangyari sa'yo? Amen? No, salamat na lang. No, tingnan niyo po verse 14. Ano, saan galing temptation? Tingnan niyo to. We are tempted by our own desires. Kanino galing ngayon yung temptation? Kanino? Sa'yo. Sa akin. Sa sarili. Our own desires. At iba-iba tayo dyan. Tingnan niyo po. Illustrate ko sa inyo. Minsan merong retreat, tapos sabi nila, so kailangan may mga isusuko sa Lord. So naglagay lang ng isang box na lalagyan kung ano yung isusuko. Some naglagay ng lighter, sigarilyo, di ba? Tapos mamaya, may napansin sila, may naglagay ng catalog catalog ng Avon. Alam niyo yun? Yung catalog, yung puro mga mga makeup yun, lipstick, di ba? Right? Sabi, kung ikaw sabi, Avon? Ano meron doon? Iba-iba nga kasi tayo eh. Alam niyo kung bakit? Doon sa likod na part, di ba may mga underwear?
Yun pala, every time, from time to time, dala niya yun, tinitignan niya yun. Yung catalog dun sa likod na part, dun sa mga underwear. Hello? Sa iyo, ay, catalog ng ibon, ano yun? Sa iyo, pero sa kanya, our own desire. Are you listening? Sariling desire yun. No? Kaya nagkakaroon ng problema. Bakit? Pag hindi mo na-manage na ma-overcome mo yung tukso, kakainin ka niyan. Bakit? Sasakay yung kaaway. Kasi naging kasalanan na. You give in to temptation. Ano nangyari? By our own desires that drag us off and trap us. Okay. Simulan ko lang dun sa desire. May mga, tama, okay lang ba mag-desire ng trabaho? Okay lang ba? Tama ba yung mag-desire ng trabaho? Siyempre, we need to make a living. Tama po ba? No, we need to work for a living, right? Tama rin po ba maghanap ng partner sa buhay? Lalo kung ready ka na. Yung mga kabataan, magre-ready lang tayo dyan, di ba? Pero, tama ba yon? Maghanap ka rin ng ikakabuhay mo financially. Lalago ka. Tama ba yon? Mag-desire na umunlad ka sa finances mo. Tama ba yon? Kaya lang, ang sabi rito, pag lumawig daw, it drag us off. Yung kumbaga yung dati, parang hanggang kamatayan, maglilingkod ako kay Lord. Pero nagpa-pray siya kay Kuya, pwede mo ba akong pag-pray? Kasi dalawang taon na akong walang trabaho eh. Pero hindi niya napansin, hindi sila namatay sa gutom. 2 taon siyang walang trabaho. Nag-provide ang Lord. Pero nung pinag-pray, nagkaroon ng trabaho, hindi na siya nakita sa church. Tanong ko sa inyo, tama ba mag-desire ka ng trabaho? Kaya lang, ano nangyari? Na-drag off and mamaya baka na-trap na. Totoo ba pag napabayaan mo na yung lifestyle, basic lifestyle, yung devotion, yung cell group, yung worship, yung training, napabayaan mo na dahil dun sa desire mo. Nagkakaroon na ba ng problema? Ang hirap na bumalik? Hello? No, tingnan nyo kaya. Ito yung sarili natin, hindi galing kay Lord. Sabi ng iba, galing sa kaway, hindi rin galing sa kaway. Tayo lang. Sabi ng kaway, ikaw lang, sapat na. Minsan sinisisi natin, yung demonyo talaga. Hindi. Ikaw pa lang, sapat na. Yung desire mo na hindi mo na-manage. Pero salamat may biyaya yung Panginoon. Mamaya pag-usapan natin, ano yung gagawin ng Panginoon? Pertaining dun sa word, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hindi gusto ng Lord malagay tayo sa tukso kasi talagang ang tukso is designed to make us fall. Tama? Hindi galing kay Lord, hindi galing sa kaaway, from our own desire. Ginagamit lang ng kaaway yan. Sumasakay lang yung kaaway. Bakit? Kasi nakita niya, hindi niya nababa sa isip natin, pero yung mga tinatangkilik natin, doon siya. No? Pag ito pala, hilig niya. Okay. Okay, pinindot niya, kinlik niya. Yun na. Sasakay na yun. And it becomes sin. Tama po ba? No. Ito kasi question eh. Parang, hindi naman masama mag-desire ng trabaho, hindi masama mag-desire ng finances, hindi masama mag-desire na magkaroon ka ng mapakapareha at magtatayo ng pamilya. Hindi po masama. Pero ito yung tanong. Ano ba talaga ang focus mo? Now, here's the question. What are you focusing on now? Ano ang focus mo ngayon? Hello po, mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Okay. Tanong mo yung katabi mo, saan ka nakapokus? Mali ba magkaanak? Mali ba magkaroon ng apo? Kasi yung iba, saan ka? Pastor, di ako makarating. Alaga ako ng apo eh. Sabi, naging apostolic ministry. No, apostolic ministry, no? Masama ba humingi ng trabaho? Masama ba magkaroon ng bahay? Sabi ko nga nakaraan, hindi pwede. Gusto ng Lord, humingi tayo sa Kanya. Pero ang mind natin, your kingdom come, your will be done. Lord, bigyan niyo akong bahay kasi gusto ko, Lord, sa bahay namin gaganapin yung cell group. Gusto ko, Lord, yung malaking lugar para ma-meet ko yung 12 ko. Di ba? Lord, gusto ko, bigyan niyo ako ng sasakyan. Lord, gusto ko yung maisasakay ko yung 12 ko pag nangailangan. Are you listening? Marami ako may sasakay na kapatiran sa church pag kami mga mentoring.
Okay po yun. Kaya lang minsan, ba't di ka nakarating, pastor? Yung sasakyan kasi namin, nakapark lang sa, sa kalsada. Binantayan ko po, kasi may mga bata dun sa amin, baka gasgasan. Biri mo yun? Di ba, no? O kaya, kasi po, binigyan ako ni Lord ng trabaho eh. Binigyan ako ni Lord ng negosyo, kaya hindi po ako nakarating. Ha? Ibig sabihin, binless ka ni Lord para maging hadlang? Paglapit mo sa Kanya, para may mali na. Kaya ito yung tanong, what are you focusing on? No, ano yung focus ba talaga natin? No, hindi si Lord ang nagdadala para tayo matukso. Kaya nga sabi doon sa prayer, lead us not into temptation. Hindi si Lord yan. Kasi yung temptation, idadrag tayo, mamaya trap na. Tataka tayo, parang ikaw pa ba yan dati? Dati, may kilala kayo, yung apoy na apoy, hindi ko iiwan si Lord hanggang kamatayan. Gulat ka ngayon, di mo na makita sa church. Siya pa yung nag-invite sa'yo. Hello? Amen? Pero sabi sa katabi mo, magtuloy ka lang ha. Magtuloy ka lang. Okay, pag-pray mo pa rin siya, invite mo rin siya. Amen? Number 2, God will not mislead us. Sino taniwala? Yung ating mabuting Diyos, walang planong ikasasama natin. Taas yung kamay. Taas yung kamay. Naniwala, wala siyang planong ikasasama natin. Amen? We believe lahat tayo, wala siyang planong ikasasama natin. Amen? No, ang plano ni Lord, magtagumpay tayo? Do you believe yung plano ng Lord, yung katabi mo, magtagumpay? Tama? Kaya lang, pastor, bakit pa lang hindi ako nagtatagumpay? Ang tanong, sino ba sinusundan mo? Ayun na siling mga kapatid. Kasi si Lord may plano pala, pagtagumpayin tayo. Ang tanong, sino sinusunod mo? Doon na kasi tayo pupunta ron eh. Kasi sabi ng Lord, di ba? No, sabi nga ni Paul, follow me as I follow the example of Christ. Kaya ako po bilang pastor at tayo po mga sa leader, mga primary leader, dapat yung buhay po natin talagang maayos kasi sa atin po sila sumusunod. At ang mas matindi, minsan hindi nila naririnig kung ano tinuturo natin. Ang nakikita nila ang mas makapangyarihan. Andyan pa ba kayo mga kapatid? No. Kaya po, tingnan natin, lalo po mga magulang. Bantayan natin kung ano po yung mga ginagawa natin. No, bantayan natin yung faith natin, una higit sa lahat, kasi yung nakikita ng mga anak natin. Sino ba talaga mahalaga sa atin? Kasi susunod, ganun din sila. Kung mahalaga sa atin ay pera, trabaho, yung mga anak natin, ganun din. Magugulat po tayo mamaya, wala nang halaga ang paglapit sa Diyos sa kanila. Bakit? Kasi ang nakita nila, ang mas mahalaga, yung trabaho, yung negosyo, yung kapirahan. Are you still here, mga kapatid? Andyan pa ba kayo? No, kasi po alam niyo po, merong yung temptation po kasi, no, sabi ko nga kanina, it's also a test or trial. No, kung pag-aralan niyo po yung Bible, yung temptation also called test or trials. No, tests or trials. Okay. So ano po ibig sabihin yung tests and trials na yan, no? Diyan sa slide po natin. No, pakisundan lang ako, kapatid, kung meron tayo dyan. No, ito po, yung tests or trials, ito po yung gamit para po para makita, may reason. Sino rito mahilig sa test? Ha? Mahilig ba kayo sa test? Di ba ayaw nyo ng test? Pero pag hindi nyo napasahan yung test, hindi ka mag-go sa next level mo. Hello? Totoo ba sa buhay, kahit ayaw mo ng test, may darating na test? Right? No, kaya lang, ano po gagawin natin? Diba? E di, mag-aral ka. Tama po ba? You develop yourself para pagdating ng test, madali na lang sa'yo at mapapasahan mo. Amen? No, kasi pag napasahan mo, you go to your next level. Sino tiniwala yung katabi mo, may next level yan. Amen. No, tingnan niyo po ito. Sabi ng James 1:2-3, my friends, consider yourselves fortunate. Pag sinabing fortunate, ano ibig sabihin yan? Swerte. Pero hindi tayo, no? We are blessed. Okay po ba yan? No, pero pertaining dito sa verse, ano sabi? Consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. Kapatid, ang swerte mo pag marami kang problema, pag marami kang test, pero maganda mapagtagumpayan mo. Kasi hindi naman bibigay ni Lord yan pag hindi mo kaya. Sabi ng Bible, di ba? 1 Corinthians 10:13, di natin pupuntahan. Pero ang sabi ron,
hindi rin tayo bibigyan na papahintulutang subukin ng higit sa ating kakayanan. Tama? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Isabihin, no, kung titignan natin dito, putting into consideration, mapalad daw po tayo pag may mga challenges, pag may mga test tayo. Bakit? For you know that when your faith succeeds, na overcome, naging victorious doon sa challenge, sa trials, sa temptation. In facing such trials, the result is the ability to endure. Say that word, endure. Magkakaroon daw tayo ng kakayanan na ma-overcome na. Sino rito naipit na yung daliri sa pinto? Taas yung kamay. Yung naipit yung daliri sa pinto. Ha? Tama, ilang beses ka naipit? Di ba natuto ka na nung unang, hindi ko makaiyak sa sakit, di ba? Nangyari sa inyo yan? Tapos kulay talong, kulay purple. Kulay purple yung daliri mo, di ba? Di ba parang, ano nangyari sa'yo? Sabi nung kasama mo. Hindi ka makaiyak sa sobrang sakit? Nangyari sa inyo yan? Grabe. Tama. Di ba ayaw mo na maulit? You learn. You learn. Yung tests and trials in life, designed ni Lord yan for us to learn. Amen? No, kung yung temptation mo noon, yun pa rin naman gagamitin ng kaaway. Pero this time, you learn. Alam mo na pag mag-isa ka lang at madilim at wala kang kasama, yan yung time na yun, edi alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Naintindihan niyo po mga kapatid? Edi huwag mo yung lagay yung sarili mo sa ganong kalagayan. O kaya kung may mga hawak ka sa oras na ganon, doon ka natutukso, di bitawan mo yung hawak mo na yon. Andito po ba kayo mga kapatid? And find someone na alam mo kasi pagka mag-isa ka, doon nangyayari. Edi find someone na dapat palagi kami kasama. Ay, listening? Kung saang lugar man yan, doon ka palagi, di huwag ka na pumunta doon sa lugar na yon. Yung mga bagay na hinawakan mo, di huwag mo nang hawakan. Andyan pa ba kayo mga kapatid? No. Kasi, meron daw mangyayari sa atin when we endure that situation. Kaya maganda sasabihin natin, Lord, ito na yung pagkakataon. Ang bigat ng dinadaanan ko, Lord. Pero Lord, ito na yung pagkakataon na papatunayan ko yung aking katapatan sa inyo. Amen. Tama po ba? Yan ang maganda ron, di ba? Kasi meron po, alam niyo po, doon nasusubok tayo eh. Yung mga time na tayo po ay may mga challenges. Diyan po nakikita yung faith po natin. Hindi po yung sagana yung buhay. Pwede extreme na sagana, chinecheck din tayo ng Lord dyan. No? At extreme na problema, extreme na kabigatan, emotional, mental, physical, dyan tayo nasusubok. Tama? Pero pipiliin pa rin natin, bilang anak ng Diyos, magtitiwala at susunod. Ano yung dalawang bagay? Magtitiwala at susunod pa rin tayo sa Diyos. Kahit ano yung sitwasyon natin. Amen. Kasi alam niyo po si Jesus man, dumaan po, bilang anak ng Diyos, dumaan din po ng mga challenges and trouble. No, alam niyo po sabi ng Matthew 4, verse 1, sabi, after this, Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Kapatid, kaya ako nasa piling mo ngayon, para ako nasa wilderness. Parang ang gulo, parang ang empty. Parang, wag nang tataas yung kamay, pero sino rito naka-experience yung bagsak na bagsak ako sa utang, pastor, baon na baon. Talagang grabe, pastor, kung alam nyo lang. Okay na, wag na taas yung kamay. Pero, nyo po, may biyaya yung Panginoon. Amen? Kaya mo yan. Amen? Mapagtatagumpayan mo yan kasi hindi papahintulutan ni Lord yan kung hindi mo kaya. No, and he was led by the Spirit, okay, into the wilderness. Pero bigyan ko kayo ng background bago natin tuloy. Ano nangyari dito? Ito yung binaptize si Jesus. Tama? Sabi nga ni John, ay, wag, ako pa nga yung magpapabaptize sa iyo eh. Ano sabi ni Jesus? Gawin natin to dahil ito yung kalooban ng Ama na nasa langit. Obedience talaga. Diba? Ang tindi ng obedience sa nangyari. Yung obedience niya, nabaptize, bumuka yung langit, bumaba yung Holy Spirit, anyo ng kalapate at nagsalita yung tinig. Kino-confirm, ina-affirm na ito yung aking anak na lubos kong kinalulugdan. Wow! Wala pang ginagawa si Jesus. Kino-confirm na ng Lord. Kaya gusto ko sabihin sa bawat isa sa atin,
wala ka pang ginagawa, mahal ka na ng Diyos. At hindi nagbabago yan. Amen? Wala pang ginagawa si Jesus noon. Tama? Sumunod lang siya. No, pinili niya lang magtiwala sa Diyos, sa Ama. Pero sa kabila ng kanyang pagsunod, pwede natin sabihin kung kailan pa ako sumunod kay Lord, ngayon pa nangyari ito. Doon pa siya tiniso. Dinala siya sa ilang. Ano yung testing sa kanya, di ba? Yung gawin daw tinapa yung bato. Naka-fasting siya noon, 40 days, 40 nights. Di ba tinuro niya ring prayer, give us this day our daily bread. Hindi siya gagawa ng paraan. Kasi hindi naman yun ang utos ng Ama. Are you listening? Kaya niya bang gawin? Kaya. Pero bakit? Hindi naman inutos ng Ama. Tama? Tapos isa pa, umakyat ka doon sa taluktok, tumalong ka. Di sikat. Yeah. No, tapos isa pa, yung wealth. Lahat ng kaharian na yan, nakita mo? Sumamba ka sa akin, bibigay ko yan sa'yo. Half-truth yun. Kasi ito lang, yung enemy, may mga kinokontrol dito sa daigdig. May territory rin siya rito. No? Pero may daya para ibigay niya. Sasambahin mo siya. May daya. Pero pag si Lord sinamba mo, seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Amen? No, pero tingnan niyo po, yun yung tukso na dumating sa Panginoon at napagtagumpayan niyo yun. No, napagtagumpayan niyo po yun, ating Panginoon. No? At titignan natin, bakit tayo may mga pinagdadaanan? Just like Jesus, yung pinagdadaanan po natin, no, next slide, it is for the good of His Son, Jesus, or for our good. Merong dadali, hindi natin nakikita yung susunod na after natin. May reason kaya siya dinala ng Holy Spirit doon. May reason kaya ka nandyan sa sitwasyon mong yan ngayon. May reason kaya mo pinagdadaanan yan ngayon. May reason ng Lord. Bakit? Ngayon, natututo ka na mag-manage. Di ba? Kasi mismanagement yan. Ay, kaya pala nawala I don't know kung anong nawala. Nakita mo, mismanagement. Hindi mo na-manage. Tama? No, relationship, ganun din. Pamilya, ganun din. Trabaho, negosyo, ganun din. Sarili, nagkasakit na. Mismanage. Puro oras na lang sa trabaho, wala nang pahinga. Wala na, si Lord nga sabi, may pahinga. Tingnan niyo po, mismanagement, yun na nagiging problema. Hello po, mga kapatid, dyan pa ba kayo? Pero God allowed that for our good. Si Jesus po pinahintulutan man doon, bakit? Meron po siya mapagtatagumpayan. Dahil every time that you endure the temptation, merong maganda pong mangyayari sa dulo. Are you listening, mga kapatid? Dyan pa ba kayo? Luke chapter 4, verse 14, tignan nyo anong nangyari. Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. Yung power that rose, no? Jesus from the dead. Yung bumuhay ng mga patay, nagbigay ng paningin sa mga bulag, nagpalakad ng mga lumpot, paralitiko. Yun yung kapangyarihan na dala ni Jesus. Pero after overcoming that temptation, that challenge, that test, that trial. Sabihin natin temptation, pero test din yun sa Kanya na siya'y anak ng Diyos. Are you listening, mga kapatid? May mga situations tayo sa buhay natin, hindi lang natin alam, pag yan napagtagumpayan mo, you experience a higher anointing in your life. Pinahintulutan ng Lord yung crisis sa buhay mo, para ano po, tinuturuan niya po tayo mag-manage. No, He's teaching us to manage. At next po, bakit niya pinahintulutan yun? God did for our good. Bakit pinahintulutan ni Lord? Para sa ikabubuti natin. Amen. Ngayon po, kung ikay natuto na, hindi ka na naiipit sa pinto ngayon. Amen? Tama ba? Naingatan ka na ngayon. Hindi ka na napapaso sa takuri ngayon. Amen? Tama po ba? No, hindi ka na, natuto ka na madapa. Alam mo pala, kailangan mag-iingat na ako sa susunod. We learn. Maganda lang matuto tayo. No, yun kasi yung purpose nun. Hindi yung mistake yung greatest teacher. Hindi po, learning from your mistake is the greatest teacher. Amen? No, dyan pa ba kayo, mga kapatid? Kasi may plano, titignan nyo, may plano si Lord, may purpose ang Ama kay Jesus. Pero yung kaaway, meron din siyang nilalagay. Tama? No, pero tingnan, alam natin, andun ang Holy Spirit who will give us strength. It is the Holy Spirit's job para tayo po ay bigyan ng lakas para talagang patunayan
na tayo anak ng Diyos. Amen? No, it is the Holy Spirit's work. And nag-question, Pastor, bakit ako nagtatagumpay? Sino ba kasi sinusunod mo? Sino ba sinusunod mo? Right? We know kasi maganda pala plano ni Lord eh. Pero bakit parang iba yung nangyari sa akin? Ang tanong nga, sino focus mo? Kanino ka nakafocus? Say that word, focus. Sino ba sinusundan mo? Number 3, ito napakaganda ko, may mga nangyari man mismanagement sa buhay. May mga nawala, may mga nasira. Never forget and always remember that our Lord is our Redeemer. Our Lord, no, nagre-restore, nagre-renew. Amen? No, at tingnan niyo po, God will deliver us, kapatid. Do not lead us into temptation, but deliver us in times that we fall, in times that we make mistakes, in time that we mismanage. Hindi namin napagtagumpayan yung tukso. Lord, deliver us. Amen? Woo! Amen? Buti na lang. Buti na lang. Kaya kasama sa prayer, Lord, kung bumagsak ka man, Lord, huwag niyo na po pahintulutan, malagay ako sa tukso, baka maitatwa ko kayo. Huwag niyo ako lagay sa sobrang yaman, baka naman kalimutan ko kayo. Huwag niyo rin akong lagay sa sobrang hirap. Baka naman, Lord, laitin ko kayo. Kundi, Lord, lead me not into temptation, but, Lord, deliver me. Kung nagkamali, pwedeng bumalik. Amen? Sabi sa tabi mo, balik lang. Kung ikaw pa nahihirapan as you follow the Lord, remember that He has the power to deliver you. Amen? No, He has the power to deliver you. Alam niyo po, habang may pinagdadaanan ka, lalo ka dapat lumapit sa Diyos. Anong area yung pinagdadaanan mo? Anong area ng buhay mo? Is it in your emotion? Is it in your mind or mental state? In your relationship? In your finances? No. Kasi kaya nagkaroon ng problema, it's a result of your mismanagement. Binigyan tayo ng Lord ng kakayanan, pero hindi natin ginamit. Kasi sabi ng iba, Pastor, paano yan? Kung yung palay na yung lumalapit sa manok, narinig niyo na yan? Paano kaya kung yung palay na yung lumalapit sa manok? Sabi ko, minsan may nagtanong kasi talaga sa akin yan, literally. Tinuturo ko about temptation. No, yun sa consolidation natin. Sabi ko, ang ganda ng tanong mo. Pero bago ko sagutin yung tanong mo, ito yung tanong ko sa'yo. Manok ka ba? Hello? Ang problema kasi po, tao tayo. Tingnan mo katabi mo, tao ba talaga yan? Tama. Yung tao, we have the mind of Christ. If you receive Jesus Christ, you have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit to guide you. Amen. Pero bakit ialin tulad mo yung sarili mo sa manok? Tingnan mo nga mabuti yung katabi mo. Mukha bang may palong ba yan? May tuka ba yan? Amen. Yun ang problema. Nilalagay natin yung sarili natin. Halagay natin na tayo ay hayop. Instinct lang. Hindi tayo instinct. We have mind. We have will. We have emotion. Amen, mga kapatid. Yung hayop po, instinct lang yan. Yung mga aso, kala nyo instinct lang yun. Ganun lang pala gagawin ko. Para instinct yung kanila. Out of their natural animal nature. Pero hindi tayo. Amen? Tino mo katabi mo. Tanong yung katabi mo, hayop ka ba? Hindi. Amen. Tama mo ba? Walang ganun sa GUCCL. Amen? Kaya lang, tignan nyo po, huwag nating halin tulad. Di ba? Tama po ba? Tapos minsan, di ba, parang bang yung kanta, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Yun eh. Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. O, sarado na pala eh. Bakit ka nakipaglaro pa doon? Alam niyo po, yung message yung kanta, ang ganda lang pakinggan, di ba? Parang love song. Pero mali yun. That teaches us adultery. Dito ba mga kapatid? Awit mo rin kay Lord yan. Di ba sarado na yung heart mo para kay Lord ka lang? Pero bakit may mga kumakatok at pinapahintulutan mo? I believe walang gano'n sa GUCCL. Amen? Tama. No, kay Lord lang.
Pero, kapatid, iingatan tayo ni Lord, di-deliver tayo ng Lord. Ano part natin? Anong part natin? Kaya po, I want to encourage everyone, let us join and pray. Let us join and pray. Sama-sama tayo. Let's join together as one. Let's pray as a church. Mag-join tayo sa mga prayer gatherings natin, yung morning prayer natin, yung prayer natin sa, yung ating mga cell groups, nagpe-pray din yan, sila ate, sila kuya. Tanungin natin, may 24-hour chain prayer na nangyayari po ngayon. And great things po yung nangyayari. And I want to thank you. For those who prayed for us kahapon, nasa Nagcarlan po kami, Friday, Saturday, may encounter po kasi ron. God has been working great, talagang mightily dun sa gawain po. And we want to thank the Lord for that. Tama po ba? 40 delegates po yung nandun. Grabe po yung ginagawa ng Lord. Amen. And I believe that when we help other churches grow, we are helping our church. God will bless our church and will make our church grow. Amen? Tama po ba? Kaya lang, ano yung part natin? Number 4. If we will pray. If we will pray. Anong part ni Lord? I-deliver tayo. Hindi niya tayo dadalhin sa tukso. Hindi niya papahintulutan yan. Pero anong part natin? We pray. Sabi sa tabi mo, let's pray. Let's pray. Let us come to pray. Ano po ba yung prayer? Bakit tayo magpipray? Unang-una, yung prayer po kasi, prayer is connecting with God. You connect your life to God. Kaya nga sabi ko, dali natin yung ATBS, yung family natin, i-join natin sa prayer. Yung family natin, i-join natin sa prayer. Mag-pray tayo. I-join nyo yung family nyo. Dito sa worship ngayon po, Family Sunday tayo. Isama mo magulang mo, nanay at tatay mo. Hello, sabi sa atin mo, next week, I want to see your parents. Next week, I want to see your family. Sabi mo sa katabi mo, gusto ko makita yung nanay at tatay mo. Hello, mga kapatid. Diyan pa ba kayo? Sabi sa katabi mo, gusto ko makita yung mga kapatid mo. Next week. Payo ko sa inyo, Pastor, anong kailangan kong gawin? Just be the best ikaw. Kung ikaw ay anak, just be the best anak. Kung ikaw ay asawa, just be the best asawa. Okay po ba yun, mga kapatid? Just be the best asawa. Swear it out. Kung ikaw ay lalaki, love your wife. Kung ikaw ay babae, submit to your husband. Kung ikaw ay anak, respect, honor, and obey your parents. Yun lang. Are you listening, mga kapatid? Sabi sa atin mo, next week, I want to see your family. I want to see your family. Okay? Sabi sa atin mo, next week, I want to see your family. Amen. Sino rito, pangarap mo, makasama mo pamilya mo. Next week po, tung week na to, magpipray tayo. Next week, I believe may mga answered prayers. Sino rito gusto na answered prayers? Ha? Pero may gagawin tayo. Amen? May part tayo. Amen? May part po tayo. Prayers are connection to God. We connect to God in prayer. Amen? Next slide po. Andiyan po ba? Meron tayo dyan, kapatid. Prayers are is our connection with God. Kaya po napakalaga, we pray. That's our connection with God. That's our personal connection with God. Number 2, prayer is our declaration of our dependence to God. Kaya naalaman ng prayer, give us this day our, not weekly, not monthly, not semi-annual, not annual, but daily bread. Because God wants us to depend on Him daily. Araw-araw. Amen? Kaya yung prayer po dapat araw-araw. But araw-araw yung morning prayer, malamang. Kaya daily bread nga eh. Di ba? Sabihin, hihingi ka sa Lord, give us this day our daily bread. Sabihin, hiningi mo pa ngayon, pa ngayon, pa ngayon. Sabihin, you come to God every day. Amen? And number 3, prayer is our thanksgiving. Prayer po, thanksgiving. Huwag tayong lalapit kay Lord na puro reklamo. No. We come to the Lord. Kahit gano'ng kapangit na sitwasyon, may ipagpapasalamat ka. Bigyan ko kayo idea, ano ipagpapasalamat mo? Buhay ka. Tama? Sumunod, dumilat ka. Nakaalis ka sa kama mo. Libre yung oxygen mo, hindi ka umihiram ng oxygen sa tangke. Amen? Tama po ba, mga kapatid? And that's enough for us to be grateful sa Lord. Kahit gano'ng kapangit yung sitwasyon, think of something that you can be grateful of. Okay po ba, mga kapatid?
No, isip tayo na ipagpapasalamat natin sa Lord. Parang yung isa nawala ng wallet. Tama, ang hirap mag-pray. Kaya lang magpe-pray siya nung gabi. Kakasweldo niya lang nawala si wallet. Pagbaba ng jeep, wala na si wallet. Anong gagawin? Ang isa lang alam niya, pag lumapit kay Lord, dapat mapagpasalamat. Ano sabi niya? Lord, salamat po. Kasi wallet ko lang ang nawala. Pero hindi kasamang nawala si Kristo sa puso ko. May buhay na walang hanggan pa rin po ako, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen? Are you listening, mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Always think something that you can pray for. Amen? At ngayon po, magpe-pray po tayo. Pwede ba tayo magtungo na ating mga ulo, magpikit ng ating mata? Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. But I do believe. Sabi nga nung prayer, lead us not into temptation. May sitwasyon ka ba ngayon? Anong pinagdadaanan mo? May pinagdadaanan ka ba sa family? Pinagdadaanan ka ba sa relationship? May pinagdadaanan ka ba sa finances? Alam ni Lord yan at mahal ka niya. Right now, habang nakatungoy ulo ng lahat, nakapikit yung mata, just be honest before the Lord. At habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, ang unang hakbang for us, of course, to receive God's favor is make Jesus the King and Savior and Lord of our life. Kaya sa oras na ito, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at Hari, tagapagligtas na iyong buhay. At kung tinanggap mo na, itatatag lang natin. Sa oras na ito, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, just come with me in prayer. Repeat after me. Panginoon, salamat po dahil binayaran ni Jesus lahat ng aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kalinisan. At salamat sa buhay na walang hanggan na inyo pong kaloob sa lahat ng mananalig at mananampalataya kay Jesucristo. Akin pong binubuksan ng aking puso, akin pong tinatanggap, at akin pong itinatatag si Jesus bilang aking Panginoon, Hari, at tagapagligtas. Na mula po ngayon, at habang ako po ay nabubuhay, siya na po ang masusunod sa akin. Holy Spirit, samahan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas at kakayanan. Maingatan yung aking pananampalataya. At magawa ko yung mga bagay na ninanais ng aking Ama sa Langit para sa akin. At dalhin niyo po ako na sa bawat araw, ako po ay maging kamukha ni Jesucristo. Salamat po. Ito pong aking dalangin. In Jesus' name. Amen.